Magandang araw sa lahat. So sa araw na ito ay gagawa ko ng video para naman sa aking mga kababayan. Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ay about sa aking mga kababayan na nagpaplanong pumunta o tumira na o mag for good dito sa Pakistan. Sila man ay yung mga kababayan na boyfriend pa lang o kaya na may asawa na. Ang una nating pag-uusapan ay yung mga may asawa na. Alala lamang po ito pero hindi ko sinabi na maaaring pare-pareho ng magiging katayuan sa buhay ang mga Pilipinang pupunta o magdi-decide na titira dito sa Pakistan kasama ng kanilang asawang Pakistani. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang ating kapalaran o ang ating magiging buhay ay nakadepende sa ating asawa kung tayo ay may asawa ng Pakistani. So ito yung aking paalaala. Halimbawang nakatira ka sa ibang bansa, sa Pilipinas o kung saan mang bansa kayo naroroon ngayon. At okay naman yung buhay nyo, lalo na pagdating sa financial na pangangailangan. At dahil nasa ibang bansa kayo, maganda lamang kung maghahanap buhay kayo, lalo na kung wala naman kayo sa Pilipinas. Halimbawa, nasa Saudi o sa ibang bansa na hindi naman talaga kayo residents o citizen o nagwo-work lamang kayo. Ang mga lugar na ito para kumita at mag-ipon ng pera para sakaling mang dumating yung panahon na mag-decide ka kung saan ka titira, kung sa Pilipinas o sa Pakistan. Walang yan kasi kung Pilipina ka tapos Pakistani ang asawa mo, syempre sa dalawang bansa lang na ito ikaw mamimili. Kung saan ka ba talaga magpo for good? Pilipinas ba o Pakistan? Bibigay lamang ako ng idea na manggagaling sa iba't ibang Pilipina na nagdesisyong tumira na dito sa Pakistan kasama ng kanilang asawa. Una niyong ilagay sa isipan ay ang expectations versus reality. Na yung realidad. Although, hindi nga lahat ay pare-pareho na nagiging buhay. Pero, mas marami kasi at mas maganda na rin yung mag-expect ka ng worse, at least maging handa ka sa anumang mangyayari. Lalo na at ito ay hindi natin sariling bansa. Haba ang pagkakaiba kung nasa sarili tayong bansa at wala sa sariling bansa. Kasi kung nasa sarili kang bansa, kahit na mangyari yung worse, alam mo pa rin kung paano mo o ano ang gagawin para maayos yung buhay mo. Kakagawa ka ng paraan o magagawan mo ito ng paraan bilang isang babae. Dahil sa Pilipinas ay may kalayaan ang mga babae tulad halimbawa ng paghahanap buhay. Kaya mong maghanap buhay hanggat gusto mo kahit na ano pa man yan. Basta importante kumita ka. Pero dito sa Pakistan, hindi mo yan magagawa. Limitado yung mga bagay na pwede mong gawin para kumita. Number 2. Sa Pilipinas, kahit pa sabihin na maaaring may mga in-laws ang asawa mo o mga kamag-anak mo na makakasama mo sa bahay, pero iba kasi yung kultura nila sa kultura natin. Sa Pilipinas, pwede mong kontrolin ng mga tao o maaaring mahihiya pa rin ang mga kamag-anak mong dumepende sa'yo, lalo na kung ang asawa mo lamang ang kumikita. Pero dito sa Pakistan, kapag sinabi na sila ang mga lalaki o mga anak na dapat ay sumuporta sa kanilang pamilya o sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kapatid, then wala kang magagawa. Lalo na kung ang asawa mo ay sunod-sunuran sa kanyang pamilya o walang pinakikinggan kundi ang kanyang ina at mga kapatid. Ikaw ay itinturing na asawa lamang na katulad ng pagturing nila sa mga asawang babae dito sa Pakistan. At bilang common o isang normal na asawa, wala kang magagawa kundi sumunod sa anumang desisyon ng iyong asawa at ng kanyang pamilya. Ang mga desisyon at plano mo ay mababaliwala lamang. Pangatlo ay ang pagdidesisyon. Sa decision making, tulad ng sinabi ko, kapag ang asawa mo ay walang pinakinggan kundi ang kanyang pamilya, then mababaliwala lamang ito. Kung nandito kayo sa Pakistan, pero kung nasa Pilipinas ka, syempre, ibang usapan na yun. Kasi sa Pilipinas, although nakikialam minsan ang ating mga in-laws o ang ating mga magulang, nasusunod pa rin yung gusto natin o nasusunod pa rin kung ano yung plano natin o decision natin. Kung baga ay mayroon tayong kalayaan dahil kung hindi natin makukuha ang kalayaang iyon ay pwede nating idaan sa batas dahil mayroon tayong batas na magtatama ng isang mali sa isang relasyon o sa isang pamilya. May batas din naman dito sa Pakistan. Yun nga lamang, mas makapangyarihan ang batas ng tao o pamilya dito sa Pakistan. Number 4 na dapat mong tandaan. Kung sakaling napapayag ka na ng iyong asawa at sumama ka na nga dahil sinabi niya na mas maganda ang magiging buhay mo dito sa Pakistan kesa sa Pilipinas. Natural lamang po yan na sabihin ng ating asawa na mas maganda ang buhay dito sa Pakistan dahil bansa niya ito. Tulad natin, para sa atin, mas maganda ang Pilipinas kahit pa anong mangyari.
Kahit paanong gahanong kahirap ang buhay sa Pilipinas, mas gugustuhin pa rin natin sa Pilipinas. Kasi nga bilang Pakistani, lahat ng desisyon, lahat ng plano at lahat ng gusto mo ay masusunod. Ngayon sa gusto mong mangyari at walang magagawa ang kanilang asawa. Hindi rin naman kasi importante na kumita ang isang babae. So para sa kanila, kung nandito na kayo sa Pakistan, hindi niya yon magiging problema na hindi ka kumita. Dahil karamihan sa mga babaeng asawa dito ay hindi na talaga pinagtatrabaho after nilang pakasalan o after nilang maging asawa. Mayroon mang ilan na pinapayagan, ayon ay dahil sa hindi kaya ng lalaki na buhayin ang kanyang pamilya o ang kanyang asawa. So wala siyang choice kundi hayaan ang asawa niya na siyang maghanap buhay para sa pamilya. Ang 5 na dapat tandaan sa Pakistan versus Pilipinas. Ang family lifestyle o sistema ng pamilya. Tulad ng lagi kong sinasabi at paulit-ulit kong sinasabi, karamihan po dito sa Pakistan ay nasa joint family. Yaman man yan at mahirap. Ano ang pagkakaiba ng joint family dito sa Pakistan kesa sa Pilipinas? Dito sa Pakistan, kapag sinabi mong joint family, kasama lahat dyan. Simula sa magulang, kapatid, lalapit na kamag-anak tulad ng mga pinsan, mga aunties at uncles. At pwedeng magkakasama ang mga yan sa iisang bahay, isang compound o isang lugar. Lalong-lalo na yung mga nasa village o lalong-lalo na yung namumuhay sa traditional na pamamaraan. Kahit pa sabihin ng asawa mo na hihiwalay ka, hiwalay ang kwarto nyo o ang bahay nyo sa pamilya niya, hindi po kayo nakakasigurado ng 100%. Kahit pa siya ang may-ari ng bahay na yan, maaari pa rin kasama nyo ang kanyang mga kapatid, ina at ama. At ang masaklap ay kung kasama pati asawa ng kanilang mga kapatid. Pa rin ang magiging problema mo dahil siguradong may problemang mangyayari sa araw-araw na pamumuhay nyo. At ang pinakamasaklap ay kung ang mga in-laws mo ay napaka-traditional o iba yung pag-uugali na talagang pagdating lalo na sa pagluluto, gusto nila lahat ng lulutuin ay sama-sama at iisa lamang ang luto at hindi ka papayagang magluto ng gusto mo kahit pa gusto mong magluto para sa'yo o sa sarili mong pamilya. At ang pinakamasaklap ay ang kung pati asawa mo ay walang pinakinggan kundi ang kanyang pamilya. That will be the worst time of your life. Maliban nga lamang kung may kakayanan kang maglagay ng boundary or stricto ka sa mga bagay na dapat ay hindi nila gawin, lalong-lalo na pagdating sa sarili mong pamamahay, kagamitan at sa iyong mga anak. At hindi ka kontrolado ng iyong asawa. Ito po talaga ang totoo. Karamihan sa mga Pakistani, although hindi lahat, ay napaka-manipulative and narcissist. It's very easy for them to control the woman. Ngayon, pagdating naman sa atin, syempre pag ang mga ganitong sitwasyon, although may mga issue at may mga problema din pagdating sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mayroon pa rin tayong say. Kahit anong mangyari, kaya nating ipaglaban ang tama sa mali. Tulad nga ng sinabi ko, Pilipinas, kapag hindi na natin kaya o hindi na kaya ng ating sariling i-control, mayroon tayong batas na pwede nating maging kakampi. 6 ay ang edukasyon. Bang iba ang educational system or quality of education sa Pilipinas kumpara sa Pakistan? Hindi ako magbibigay ng paliwanag sa isyung ito, igagawa ko ito ng separate na video. Ang 7 ay ang health assistance or medical assistance. Napakaraming programa sa Pilipinas ang ibinibigay ng gobyerno para makatulong sa mahihirap pagdating sa ating medical assistance. Hindi 100% for sure, pero napakaiba po. Mas maraming medical assistance or medical benefits ang binibigay ng Philippine government sa kanyang sa mga mamamayang Pilipino kesa dito sa Pakistan. May mga ibinibigay din naman na medical assistance ang Pakistan government sa kanyang mga tao. Kumpara sa Pilipinas ay ibang-iba po siya. At yan ay pag-uusapan natin sa hiwalay na video. Ang siyam na ikukumpara natin sa pamumuhay sa Pilipinas versus sa Pakistan ay ang lugar. Mahalaga din ang lugar kung saan ka titira pagdating mo dito sa Pakistan. Kasi nga, doon nakasalalay ang magiging buhay mo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa city, mas madali o mas may chance kang makapagtrabaho, lalong-lalo na kung ikaw ay papayagan ng iyong asawa. At easy to access sa maraming bagay tulad ng pamimili, mabibili mo kahit paano yung mga gusto mo o yung mga pagkaing available din sa Pilipinas. Moderno na rin ang klase ng pamumuhay. Disadvantage ng pagtira sa city ay ang mataas na bilihin kumpara sa probinsya. At wala nang libre, lahat ay bibilhin mo na.
At kapag naman nasa probinsya ka, syempre marami doon ay libre. Mas marami ang mura, pwede kang magtanim at pwede kang mag-produce ng sarili mong pangangailangan o yung mga basic needs mo. Katulad ng mga gulay at iba pang bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw. Lang medyo malayo ka talaga sa kabihasnan at maraming mga bagay din ang hindi mo mabibili kasi nga malayo ka. Kadalasan yung buhay nila ay talaga namang traditional pa rin. Mas mahigpit at conservative ang klase ng kanilang pamumuhay pagdating sa respeto sa kanilang traditional custom, cultural practices. Patulad din sa Pilipinas, although napaka-advanced na ng klase ng pamumuhay nila when it comes to modernization. Pero may mga lugar pa rin na hindi natin alam o yung mga remote areas tulad ng Mindanao. Lalo na at napakaraming Muslim sa lugar na ito. So yung pamumuhay nila ay hindi pa rin anong apektado ng modernong pamumuhay sa Luzon at Visayas. Ano na sa klase ng pamumuhay ng mga Kristiyano. Mayroon din naman sa Visayas at Luzon ng mga remote areas, yung mga tribes na malalayo talaga sa city ay namumuhay pa rin ang naaayon sa kultura at tradisyon ng kanilang tribo. May mga lugar din na safe at hindi safe. So kung magdidesisyon ka kung saan ka matitira, kung dito ba sa Pakistan o sa Pilipinas, tingnan mo yung kondisyon ng lugar nyo sa Pilipinas at yung magiging kondisyon ng lugar nyo dito sa Pakistan. Kung saan ba ang mas safe. Pero isang bagay ang pwede mong gawin kung talagang gusto mo sa Pilipinas. Pwede ka namang hindi tumira sa lugar na kung saan ka lumaki. Napakarami namang lugar sa Pilipinas na pwede kang bumili ng sarili mong bahay at lupa. Pwede kang mabuhay ng mapayapa, anuman ang iyong relihiyon. Ika-10, Pakistan versus Pilipinas when it comes to Islamic religion. Basically, tayong mga Pilipino ay talaga namang Muslim. Bago pa tayo nasakop ng Espanya. Dahil nga sa pananakop ng iba't ibang dayuhan, nagkaroon tayo ng napakaraming relihiyon at isa na nga dyan ang napakalaking impluwensya ang Kristyanismo. So, kung ang ikinatatakot mo ay ang magiging impluwensya, klase ng pamumuhay sa Pilipinas, mga anak mo bilang Muslim. Sa aking sariling opinyon, kahit saang bansa ka pa pumunta, as long as religion is not discriminated, and pwede kang mabuhay o mamuhay ng naaayon sa iyong relihiyon. Dahil ang pananampalataya ng isang tao ay nakadepende yan sa tao mismo. Kung gaano katibay ang iyong pananampalataya at ang pananampalataya ng iyong pamilya. Kahit nandito ka pa sa Pakistan, kung hindi ganoon katibay ang iyong pananampalataya at ganoon kalalim ang iyong alaman tungkol sa relihiyon, wala rin. Hindi lang kasi yung pananampalataya, kundi yung tamang pag-unawa mo sa relihiyon at sa iyong pananampalataya. Mga bagay na ito ay halimbawa lamang ng mga dapat mong i-expect kapag nandito ka na sa Pakistan kung talagang gusto mo nang dito mag for good. At para magkaroon kayo ng idea kung saan ba talaga dapat mag for good. Lastly, take it from my own advice. Kahit saan tayo mapunta, dito man, sa Pakistan o sa ibang bansa, laging isaisip na kailangan tayo ay may pera, mayroon tayong alam, malakas ang ating kalooban, kaya nating ipaglaban ang ating sarili. Dahil hindi sa lahat ng oras ay kakampi natin ang ating asawa. Kahit na sino pa man lang makakapagligtas sa sarili mo kundi ang iyong sarili. Higit sa lahat, siguraduhin o ipagdasal natin ang ating asawa ay hindi maging one-sided. Asawang marunong tumingin sa tama at mali, may paninindigan at may isang salita. Sa buhay mag-asawa, napaka-importante ang tunay na samahan bilang mag-asawa sa pagharap ng anumang uri ng hamon sa buhay. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell so that you will be notified for the next video that I am going to upload very soon.